Hello, 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 hello. Good morning mga Dax. Oy, may nabasa ako sa comment yan. Mahirap daw pag Pilipina ang landlord dahil pakialamera. Diyos ko Lord, ano klaseng pag-iisip yung pumasok sa kukuti ng kababayan natin na sinabi niya na sa kanila daw, wala daw pakialam ang landlord kahit daw maglinis or hindi, basta magbayad. Oh my God. So hindi dito ganun sa Australia guys. Dapat maglinis ka talaga kaya nanghihingi ng ban. At ako, dahil sa hindi ako pakialamera, humantong sa ganito dahil hinayaan ko sila dahil ang pag-aakala ko, mga matitinong tao. Meron ba mga nagsasabi diyan, pinapahiya ko daw. May bilanggit ba akong mga pangalan diyan? Meron ba akong pinakita mga mukha diyan? Wala. So yung sinishare ko sa inyo dito para matututo tayo. Yung mga ibang kababayan nating pupunta ng Australia or yung nandito na sa Australia, alam nila na ganun ang batas dito. Kailangan natin maglinis ng bahay. Hindi yung titira lang kayo diyan, matulog kayo, kumain, gumising ng ganun, tapos di marunong maglinis sa mga pinagdadaanan nyo. Syempre kailangan nyo linisin yung bahay, alagaan nyo yung tinitiran nyo. Huwag nating babuyin yung tinitirhan natin kasi Diyos ko Lord, magkakasakit tayo. Meron pang iba diyang nagtatanong bakit daw kailangan kong i-share dito sa social media. Oh my God, hindi naman inindihan ni Kuya. Ako po ay content creator. Sinishare ko sa inyo yung mga journey ko dito sa Australia. Kung ayaw mo sa mga vlog ko, scroll down mo na. At meron pang nagsasabi na mag-ingat daw ako. Baka daw ipapareport ako dahil nandito daw ako sa Australia at mga Australian daw yung binablog ko at pinapahiya ko dito sa social media. Oh my God, yan ang mahirap sa atin eh. Kasi pumapayag tayo na inaabuso tayo. Kaya yung nangyayari sa atin dyan sa Pilipinas na pumapayag tayo na ang mga pera sa taong bayan ay kinikimkim ng gobyerno. Kung totoosin, ang Pilipinas ay ang yaman-yaman. Yung trilyon-trilyon na kinukurakot ng mga gobyerno, kung pinamimigay yon sa tao, yung population natin dyan sa Pilipinas na 1.17 million lang, dapat mayaman ang Pilipinas. Walang naghihirap dyan. Eh, ang kaso nga, pumapayag tayo na niluluko ng mga gobyerno. Okay, sorry naman. Naisama na pati gobyerno dito sa pagka-high blood ko, sa paglilinis dito. But anyway, kinuskus ko na lahat guys. Kailangan ko talagang tanggalin lahat ng alikabok at yung mga amoy-amoy nila kasi parang amoy pupo na ang loob ng kwarto. So, kung mapapansin niyo ang lola nyo ay tumaba ulit. Yes, opo, tumaba ulit ang lola nyo. Ganito pala ang resulta pag ang tao'y nakamupo na. Yan, ang sarap na ng kain kasi wala ng problema at nakakatulog na ng mahimbing. Oh, sana all, nakamove on. Wow! Linisin guys. Ayan, babacuum ko. Nag-ano ako, buti na lang yung vacuum cleaner natin. Umubra. Kasi yung vacuum cleaner natin is binili ko pang upuan. Kaya ayan, yung mga may bakas-bakas lang yung inanuhan ko. Parang may natapon yatang gatas kasi sobrang baho. Yung alam niyo yung amoy tae. Tsaka amoy panghi. Naghalo yung amoy tae, amoy panghi, amoy sigarilyo. Ganun siya, kalala guys. Grabe. So, may natutunan akong lesson dito sa nangyaring ito. Sobrang wala akong tulog. Nilinis ko ito lahat. Nilabas ko yung mga abubot nila dito sa labas. Ayan, nilabas ko dyan. At kung hindi nila kukunin yan, i-charge ko sa kanila yung storage fee. Kasi sobra talaga, parang inabuso nila ako. Hindi ko alam kung ginagalit talaga nila ako. Talagang pinapa-stress nila ako ng husto. Mahirap pala pag nasubraan ka yung respeto sa kanila na hindi ako nagsasalita. Akala nila siguro ganun lang, ganun ako ka-easy. Kaya ganito ang ginawa nila sa akin. So ayun na, akala ko hindi na mapakinabangan yung kwarto dahil grabe talaga nang gigitata. Pinangtapon ko lahat. Grabe. So, sana sa mga kababayan nating Pilipino, no, na nandito sa Australia or bago kayo dito sa Australia, pag pumunta kayo dito, huwag tayong baboy kasi yung yung dignidad natin, alam mo yun, ay yung natin bilang isang Pilipino na pagdugyot ka sa bahay, lalo na ibang lahi ang makaka-encounter, lahat na yun eh, lahat ng Pilipino na yun sabihin nila, kagaya nito. Ganito ang sistema sa pag ganito sila, wala talaga silang mauuwian. Kaya sila nag-struggle ng matitirhan dahil ganito sila kababoy pala sa bahay. So anyway, ayoko nang ma-high blood. Wala na eh. Kahit anong pang gawin ko eh. Tapos na. Nalinis ko na siya kasi hindi ko na siya maasahan malinis. Alata talaga hindi siya marunong maglinis kasi babae siya, mag-asawa sila dito. Nakita nyo naman yung sistema ng bed, ng gigitata. Paano nila nakayanang makahiga doon araw-araw kasi sa araw sila tulog, sa gabi sila gising. Paano nila makayanang nakahiga sa ganung klaseng bed at yung kwarto na ganon ka-messy ang kwarto. I can't imagine guys, sobra. Grabe. Kaya ngayon maghigpit na ako sa aking mga tenants guys. We go done. Tapos na guys, nalinis na siya at ito maayos na, maliwalas na ang kapaligiran. Ang sarap kaya tumira sa bahay na malinis. Ganito na wala kang makikitang kalat, maliwalas ang utak mo, makapag-isip ka ng maayos. At ang alam nyo ba ang kwartong ito ay gustong-gusto ko nga ditong tumira kasi maliwalas dahil may sarili siyang pintuan at dito pwede kang magpapalamig dito sa pintuan kasi mataas siya. Parang may terrace ka so pwede ka ditong magpapahangin. So hanggang dito na lang ang ating kwento. Maraming salamat sa panonood.